Pinawisan ng Maria. Multitasking ka talaga. Maligid talaga ang panahon. Patuloy din ng konti, wala yung ulan. Talagang nakararamdam ng Maria. Anyway, salamat sa Panginoon at muli ay dito tayo nagkakatipon. Salamat sa Diyos sa kalakasan, sa ating araw-araw na buhay, sa kanyang pagpapala, sa panibagong pag-asa at panibagong araw na ito. Muli tayo nandito sa ating bahay panambahan upang nakapurihan siya, paranalan, sambahin, at makinig sa kanyang banal na salita. Salamat din sa Panginoon na sa kalakasang ibinigay sa akin na muli na bigyan ako ng pagkakataon tumayo muli dito sa inyong harapan sa pulpit ko na hindi makarapat-dapat. Pero salamat sa Panginoon dahil sa kanyang kalooban tayo po ay sumusunod at ang kanyang kalooban nawa ang laging maganap sa ating pangaraw-araw na buhay. Salamat po sa biyaya, Panginoon, sa iyong pagpapala. Bago po ako tumuloy sa ating mensahe, nais ko lang po muna magtanong. Gano'n na po ba tayo katagal? Gano'n na po ba katagal na tayo ay namumuhay bilang Kristiyano? Kailan naaalala pa po ba natin yung araw na tayo nagsimula? Tinanggap natin ang Panginoong Jesus. Ako, natatanda ko, that was 2010, nasa Ralima ako. Doon kami tinatanggap sa Panginoon. Salamat sa Panginoon, hanggang ngayon ay nagpapatuloy. So, 16 years na pala akong Kristiyano, hindi ko na mamalayan. Anyway, gano'n, minsan naisip ko nga, gano'n ako nakatalaga kakilala ng Panginoon. Sa 15 years na dumaan, minsan natatanong yung sarili ko, layo na pala, tagal na, pero ang nawari ko, pakiramdam ko, parang ang dami ko pang dapat alamin tungkol sa Panginoon. Marami pa akong dapat matutunan. Although ang Panginoon naman talaga ay limitless. Talagang habang nais mo siyang makilala, lalong nararamdaman mo na marami pa talagang tayo dapat matutunan tungkol sa Panginoon. Sa mensahe po ito, ating pong tutunghayan sa Romans chapter 5, verse 1 to 5, ay matutunghayan po natin ang pag-ibig ng Panginoon kung gaano siya kadakila, kung gaano siya katotoo sa kanyang pangako na tayo kanyang ililigtas. Imagine, ang kanyang pagliligtas noon pa man sa panahon pa ni Eva at Adan, nandyan na yan kung maaalala nyo, nung kumain ng prutas si Eva at nasugdan nga ni Adan, doon napansin nila yung kanilang kahubaran at tinakpan nila ito ng dahon. So napakaganda naman yung idea nila kasi dahon, wala kang aabalahin. Titiktal ka lang ng dahon para matakpan yung kahubaran. Pero nung sa Panginoon, hindi sapat yun. Pinalitan niya yun ng balat ng hayop or animal skin. Ito symbolic po ito, spiritual symbolic. Talagang kung tutusin, isipin natin ang animal skin, bago mo makuha yan, kailangan patayin mo, kumuha ka ng isang buhay sa isang tupa o sa isang hayop para yung makuha mo yung skin niya at mailagay mo. So symbolic, kailangan maipako mo na ay meron mo ng isang mag-alay ng buhay para matubos yung makoveran, malagyan ng cover yung kasalanan na namanapan natin mula kila Adan at Eva. So dito makikita natin ang pangako ng Panginoon mula pa noon at tinupad niya yan. Naging totoo siya sa kanyang pangako. Kaya nga nung ang Panginoong
Diyos ay nasa krus ng Kalbaryo, doon ang pag-ibig at pagpapatawad pa rin ang kanyang sinasambit. Sabi nga niya patawarin mo sila dahil hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Pagpapatawad pa rin sa kabila ng pag-ibig. Dito sa salita ng Panginoon, natutunghayan natin na tayo dapat ganun din, mamuhay tayo na katulad ng Panginoon. Sa kabila ng paghihirap, dapat maging joyful tayo, maging panatag tayo, peaceful, at mapagmahal. Kung handa tayong magpatawad, higit sa lahat sa kaaway, sa nagpapahirap sa atin. Dahil yun ang pinakita ng Panginoon Jesus. Bukod sa pag-aalay ng buhay, talagang magpapabasa. Iniwan niya ang kanyang trono para tayo ay maligtas. So, babasahin ko po muna muli yung Romans. Yung Romans chapter 5, verse 1-5. In verse 1, yamang nagpawalang sala na tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Mayroon na tayo kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan niya ay nakalapit tayo sa biyayang ito na ating pinanindigan at nagagalak tayo sa pag-asa ng kalwalhatian ng Diyos. Verse 3, at hindi lamang gayon, kundi nagagalak rin tayo sa ating mga kapighatian sa pagkaalam na ang kapighatian ay nagbubunga ng pagtitiis. At ang pagtitiis ay nagbubunga ng pagpapatibay. At ang pagpapatibay ay nagbubunga ng pag-asa. At hindi na tayo binigo ng pag-asa. In verse 5, at hindi tayo binigo ng pag-asa sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuo sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. Amen. Salamat sa Panginoon na tayo po ay tumayo muna at magbigay tayo ng pasasalamat. Galing tayo ng isang panalangin para sa Panginoon. Lord, papasalamat kami sa araw na ito. Kami ay nabigyan ng pagkakataon ng panibagong buhay, panibagong pag-asa, kalakasan, Panginoon, na malaya kaming nakakakilos. Malaya kaming nakakapagbigay sa iyo ng papuri, pasasalamat at pagsamba. Lord, itinataas namin ang aming mga sarili, Panginoon, na maging mapagpakumbaba, na maging isang yung alipin, Panginoon. Iyo pong tuntungan ang aking sarili, Panginoon, na ikaw ay maitaas habang ako ay nagbabawa. Ang iyong mga salita nawa, ang siyang kumahing babaw, ang siyang makita ng ating mga kapatiran na aming maibaw sa aming buhay. Ang iyong plano, ang iyong nais, Panginoon, na siyang masunod, hindi po sa amin. At nawa, Lord, sa iyong banal na salita na aming maibaw sa aming pang-araw-araw na buhay, nawa ito po ay mukit sa aming mga puso at isipan nang hindi mawala sa aming mga puso na aming nais sa buhay ang lahat ng mga kalugibin ng Lord. Tinataas po namin, Panginoon, ang lahat ng ito na may pag-ibig, may pagmamahal, may kasiglahan at may kasiyahan sa puso. Sa mga pangyayang pangalan ng tulong ng Panginoong Jesus. Amen. Dito po sa ating binasa, sa ating sa banal na salita ng Panginoon, dito mararamdaman natin ang pagmamahal ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos na kanyang binigay, ang kanyang tutong na anak. Noong John 3:16, kabisado ng mga Christians. Dapat alam natin ito kahit tulog. Nasasabit natin ito. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him should not perish, but have everlasting life.
binigay ng Panginoong Diyos ang kanyang buktong na anak, katulad ng ginawa niya na pagsubok o kung ano man na binigay niya kay Abraham at that time, na sinabi niya, alay mo sa akin ang iyong bunsong yung kaisa-isang anak. Imagine, kaisa-isang anak ni Abraham na hinintay niya ng pagkatagal-tagal. Tapos iaalay niya. Pero nakita natin yung pagtalima ni Abraham doon sa hinihingi ng Panginoon na ialay niya ang buhay ng kanyang anak. Kaya nung dumating na sa punto na talagang desidido si Abraham hanggang sa kunin niya na yung patay at siya na mismo yung kikipit sa buhay ng anak. Pinigil ang Panginoong Diyos din ang pumigil. Pero again, symbolically, instead na anak niya, mayroong isang guya doon na naipit o natrap. So yun ang pinakuha ng Panginoon at yun ang ilalay. Again, makikita natin ang Panginoong Isus nandun ulit na talagang symbolically, yung guya na yun ang kumakatawan sa ating Panginoong Isus. Na instead na tao ang ialay dahil alam naman nating lahat na tao ay hindi makakaabot sa pamantayan ng Panginoon. Wala ni isa man ang may kakayahang maabot ang kadakilaan ng Panginoon. Kaya ang kanyang sariling butong na anak, ang kanyang binigay para sa atin bilang regalo na tayo ay maligtas. So hindi natin pwedeng sabihin na ay kailangan mabait ako, kailangan na nagagawa ko yung 10 Commandments, no? Yun yung sinabi ng mayaman na binata na lumapit sa Panginoong Isus. Nagawa ko na lahat ng mga yan, lahat ng tagubili ng Diyos. Nagawa ko na yung mga 10 Commandments na yan. So ano pa ang dapat kong gawin? Yung sinabi ng Panginoon na, sige, benta mo yung mga ari-arian mo kasi mayaman yung binata Benta mo yung ari-arian mo, paligay mo sa mahirap at sumunod ka sa akin. Wala, yun mo po yung binata kasi mayaman siya. Hindi na kayang gawin. So talagang dito makikita natin ang pagliligtas talaga ay nanggagaling lang talaga sa ating Panginoong Isus. Na hindi natin kayang ibigay ang kadakilaan na para sa Panginoon, kundi tayo lalapit sa Panginoong Isus na tayo ay magpaligtas sa Kanya. Sa chapter 5, verse 7, 1 to 2, kung makikita po natin, tayo ay napawalang sala at may kapayapaan. Napawalang sala, hindi dahil sa ating gawa, kundi dahil kay Kristo. Ang kasalanan hinatulan na sa Kanya, kaya tayo ay dineklara ng matuwid. Hindi tayo pwedeng magsabi na, Lord, itong mga ginawa ko, nagpalayas ako ng demonyo, nagpalayas ako ng masasamang spirito. Pero anong sasagot ng Panginoon sa mga ganyang klase ng salita? Lumayo kayo sa akin, hindi ko kayo makikilala. Kasi ang ginagawa lang ng iba sa atin, na nakakala ay sa pamamagitan ng sarili nating katwiran, sa pamamagitan ng sariling mabubuti nating gawa, ay maliligtas tayo. Pero hindi, kailangan natin ng Panginoong Isus. At once na tayo ay tumanggap na sa Panginoon, doon natin makikita ang joy, ang kagalakan, at doon mag-uumpisa ang ating buhay Kristiyano bilang isang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. May kapayapaan. Natural, magkakaroon ka ng kapayapaan dahil Panginoon na ang tumilos mismo Si Jesus na mismo ang tumilos para sa ikaliligtas natin. Kung maaalala niyo yung salitang tetelestai, sino po nakakaalam ng salita na ito, yung tetelestai? Hindi ko ito yung sikat na nasa Facebook, yung vlogger. Ginamit lang po niya yung word na tetelestai kasi
Kasi napakaganda talaga ng binong nito. Ang Tetelestai ay naganap na. Sinabi, it is finished. It is done. Tapos na. Ang pangako ng Panginoon noon na pagliligtas para sa katawan ay naganap na. Kaya after na nabanggit yung Panginoong Isus at siya ay nalagot na hininga, anong nangyari? Yung lupa yumanig. At yung mas mas matindi rito, yung kortina sa templo na pagkakapal-kapal. Imagine, mula taas hanggang baba na punit. So symbolically, yung pagkakapunit na yun, actually ang may istorya yung ano na yan, yung curtain na yan. Yung panahon nila Moses, during the time na pinalaya ng Panginoon ang mga Israelites sa Egypto, paikot-ikot sila doon sa disyerto. Kasama nila Panginoong Diyos. Inutosan ng Panginoon na sinabihan na si Moses na gumawa sila ng isang tabernacle na kung saan ang Panginoon ay mag-i-stay doon kasama ng mga Israelites. Ngayon, yung area na yun, puno yun ng carpet o curtain na kung saan parang siya yung pinaka-division kasi at that time, ang tao na makasalan, wala pa naman ng Panginoong Isus. Hindi ka pwedeng humarap sa Diyos basta-basta na lang o papasok ka doon sa curtain na yun. Once na nagkamali kang pumasok doon, na mayroon kang daladalang kasalanan, siguradong death ka eh. Hindi ka lalagyan ka. Kaya ang pumapasok doon is only the right place. And at the same time, dapat sure sila na malinis sila bago sila pumasok doon sa curtain. Ngayon, yung curtain din na yun, the same curtain doon sa templo na napunit mula taas hanggang baba, meaning, tinanggal na ng Panginoon after na mabayaran na niya, after na siya namatay na sa cross. Ay binigay niya na yung sarili niya, yung kaligtasan natin, yung curtain na yun, mula taas hanggang baba na napunit, meaning, we are all welcome. So, kahit sino ka man, Amerikano ka man, Pilipino, Inchik, kahit sino ka, but as long as you have the mighty name and the mighty blood of our Lord Jesus Christ, kailangan tanggapin natin ang Panginoon na ating Diyos at tagapagligtas. At tayo yakapuin ng Panginoon na kanyang mga alam. Actually, meron na naririnig na sinasabi nga nila, once saved, you are saved. You are saved, parang hindi na mababawi yun. Kasi kung iisipin natin, di katotohanan dahil kung isipin natin, kung ikaw ay totoong tumanggap sa Panginoon, bibigay ko ako ng isang example. Isang tao na tumanggap sa Panginoon na dati manginginom, basadulero, laging nasa kanto, nagiinom kasama yung barkada. Nung nakilala niya ang Panginoon na tinanggap niya ng tunay, yung tunay yung tumatanggap sa Panginoon. Makikita mo, wala na siya doon sa tumpukan, wala na siya doon sa inuman. At ang nangyayari pa, siya pa ngayon yung minsan umiiwas, nag-iiba ng daan para hindi na makasama doon. Na yung dating kabarkada niya, ngayon kinaiinisan na siya kasi dati siya yung pasimuno. Siya yung bumibili ng alak, sa kanya lahat. Nung nawala siya, wala na rin sila ng papainom sa kanila. So, nandun yung pagbabago. At pag nangyari yun, talagang napakahirap na rin bumalik na mag-iinom ka ulit. Kaya minsan ang katotohanan na once you are saved by our Lord Jesus Christ, forever ka nang saved. Kasi yung dating gustong-gusto mong gawin, yung mga lalo yung mga kasalanan na mabibigat, gustong-gusto mong gawin na hindi mo iiwasan. Ngayon, hindi mo lang iniiwasan, pinamumuhian mo pa. Kaya parang napakahirap na rin talaga mapahamak ka muli dahil ikaw na mismo yung iiwas. At ang tanging mo na lang makikita ay Panginoong Jesus. So, may kapayapaan at nabubuhay sa biyaya at kaligtasan. Ito po yung hindi tayo maaway, hindi na tayo inalipin, ng takot at parusa.
Si Jesus ang naghindaan sa pagitan ng Diyos at ng tao. So since napunit na nga yung nasabing kortina na siyang pinaka-divider between man and God. So nung ang Panginoon ay nag-alay na ng buhay para sa atin, napunit yun, so nagkaroon tayo ng access sa pamamagitan ng Panginoon Jesus. Kaya nga sabi ng Panginoon, I am the only way. Hindi naman sinabing I am a way. Tapos may iba pa palinaan. Pero I am the way, the truth and the life. No one, no? Laging tandaan, no one can come to the Father except through me. So wala tayong magagawa, hindi tayo makakalapit sa Panginoon kung hindi natin tatanggapin ang Panginoong Jesus na ating Panginoong Diyos sa Pagpapaligtas. Which is totoo naman, na once na tinanggap natin, kahit ako sa sarili ko, na talagang ako nagpapatotoo na mula nung nakilala kong Panginoon, hindi nga lang bigla, pero gradually, talagang ramdam ko na yung pagbabago, talagang dumarating. Minsan nagugulat na ako sa naiiwasan ko na pala yung mga ganitong bagay. Although makasalanan pa rin talaga ako. Pero marami na akong nakikita mga bagay na talagang kahit siguro anong pilit ni Satan na i-alok sa akin, talagang hindi ko napapalitan. Hindi pag-inom na yan, yung alak. And then yung kung ano pa, minsan may mga ibang bagay na talagang hindi kanais-nais para sa mata ng Panginoon na dati gustong ginagawa. Pero salamat sa Panginoon, binago niya yung puso ko mula nung nakilala ng Panginoon Jesus. Nagkaroon ng pagbabago. At talagang sa sarili ko, alam ko na kahit andyan yan, ni tingin, hindi ko titingnan. Yun ang pinagpapasalamat ko sa Panginoon. Dahil alam ko na hindi ko kaya gawin yun ng ako lang. Simula nung tinanggap ko ang Panginoon, nagkaroon ng pagbabago through the Holy Spirit. Hindi ko naririnig ang tinig ng Panginoon direkta na nagsasalita siya, naririnig ko, no? Naririnig kong tinig niya sa pamamagitan ng pang-araw-araw na buhay na minsan ako na nakakapansin na, nakakairos na pala, hindi ko na pala kayang balikan yung mga dati na may kapapahamak, yung mga bagay may kapapahamak natin ang ating kaluluwa na nagagawa na natin umiwas nang walang effort. Hindi katulad dati, kung tayo lang, hindi pa kilala ng Panginoon. Malayo pa, ano na, nangahaba na yung leg ko, nandiyan na yung may anak, talagang ako na mismo yung gumagawa ng paraan para maka-join. Pero ngayon, ako na yung gumagawa ng paraan na nakilala kong Panginoon Jesus. Ako ang gumagawa ng paraan para makaliwas, para lumayo dahil talagang inayawan ko na. At salamat sa Panginoon. In Romans chapter 5 verse 3, tayo ay nagagalak kahit sa paghihirap. Kung mapapansin nyo, bilang Kristiyano, simula nang tinanggap natin ang Panginoon Jesus na ating Diyos at tagapagligtas, ang joy palaging nandyan. Minsan na punong-puno tayo ng mga problema, yung mga isipin o yung mga alalahanin na kahit minsan nakaupo ako, nararanasan ko, minsan nakaupo ako dyan, ako yung nakikinig habang nagsasalita si pastor. Minsan yung isip ko, dumadako doon sa, ano pa ba yung trabaho na iwan? Paano kaya pagdating ng Lunes, paano ko na naman umpisahan ko? Nawawala ako sa focus doon sa Word of God na ibinabahagi ng ating mga pastor. Pero purihin ng Diyos, dahil talagang hindi yun nagtatagal at ay tinuturo sa atin ang Holy Spirit. Ginagabayan tayo na, makinig ka. Huwag kang maging si Martha, dapat maging si Maria.
Maria. Tabi-tabi pa. Dapat maging si Maria ka kasi napakaganda ng ginagawa mo. Sinabi naman ng Panginoon yun. Wala naman sinabi ang Panginoon Isus na mali yung ginagawa mo. Napakasarap kaya maglingkod sa mga kapatiran. Magluluto, pakainin, i-arrange. Minsan natulog ako dito, Sister Nelly, talagang yung hihigan ko, nandyan na, lalakad. Kumbaga sabi ko, ganito pala yung buhay ng Kristiyano. Meron talagang mag-aasikaso. So hindi papayag ang Panginoon na basta na-stranded ka lang dyan dahil sa baha o sa bagyo, na matutulog ka lang dyan ng ganyan. May gagamitin at may gagamitin ng Panginoon para iparamdam niya sa iyo yung pag-ibig. Salamat sa buhay niyo na Sister Nelly. Talagang pumili niyo para napaksipag. Pero sinasabi rin naman ng Panginoon na may mas importante pa sa kanyang gawain. Meron pang mas magandang gawin ang isang Kristiyano, ang isang tagasunod ko. Dapat matuto tayong makinig sa banal na salita ng Diyos. Yun ang pinaka-importante at sinabi ng Panginoon na pinili ni Maria ang mas dakila at hindi ito aalisin sa kanya. Yun ang napakagandang sinabi ng Panginoon. Pag tayo'y nanalangin, ang sabi nga huwag mo lang basta basahin ang salita ng Diyos, kundi aralin mo, pakadalo ka sa pangal, sabi. Kasi ang kaaway nandyan lang palagi tayong ililigaw hanggat maaari, lalo na sa technology na yan, napaka-tindi. Noong minsan nga, napag-uusapan namin nila pastor, na ang technology ngayon, nagagamit na rin minsan, pagka binigay ka ng mga naral ka ng salita ng Diyos. Minsan siguro sa sobrang busy na hindi mo mabigyan ng mahabang panahon yung pag-aaral na ibibigay mo minsan sa sharing o Bible study. Minsan parang nagkakaroon tayo ng tendency na tumingin dito sa Google Chrome o yung Adola. Parang ganun. So, kasi doon, one click na lang babasahin mo na lang. Tapos kokopyahin mo na lang. Tapos papangaral mo. So napakadali, napakasimple. Hindi mo kailangan magbigay ng mahabang panahon. Kaya lang, minsan maiisip din natin na pagka ganun ang nangyayari, may tendency talaga tayong namaligo kasi kung ano yung nakasulat doon, pwedeng gamitin ng kaaway na tayo ay pwedeng maligaw, pwede niyang baluktutin. Minsan nga, meron na yatang kumakalat sa China na parang binabago nila yung laman ng Bible. Ito napakadelikado. Kaya tayo bilang Kristiyano, kailangan aralin talaga natin ang salita ng Panginoon. Kailangan natin hindi naman masama na tumingin sa mga ganyan. Pero sabi nga, as a reference, tingnan lang natin, maging guide lang natin. Pero dapat ang Holy Spirit pa rin ang mag-guide sa atin. So, kailangan talaga na bago tayo magbasa ng salita ng Diyos, manalangin tayo, humingi tayo ng guidance sa Holy Spirit, lumalangin tayo sa ating Panginoong Diyos na huwag tayo iligaw ng ating isipan at ng kaaway. Dahil ang kaaway, gulong-gulong din yan. Minsan, napagkakamalan natin, Holy Spirit yata tayo, pero hindi. Kaya kailangan naralin natin ang salita ng Diyos. So, nagagalak tayo kahit sa paghihirap, na kahit mahirap ang kalagayan natin, kahit punong-puno tayo ng problema. Oo, nababagabag tayo, minsan kinakabahan, o may takot. Pero ang tiwala natin sa Panginoon na hindi niya tayo iiwan at pababayaan at may solusyon sa lahat ng mga paghihirap. Iyon ang magdadala sa atin
para hindi tayo mawala ng pag-asa. Nagkakaroon tayo ng kagalakan. Sa Romans chapter 5 verse 4, ito po hinubok tayo mula sa paghihirap. So kung nagmula tayo sa sinasabi nga na nagagalak tayo kahit na nahihirapan, then at the same time, after ng paghihirap, nahuhubog tayo. Kasi kung hindi naman tayo dada, kahit ang Panginoon hindi exempted, hindi na-exempt sa mga pagsubok. Ang mismong banal na Espiritu nagdala sa Panginoon Jesus para tuksohin siya ni Satanas. Pero dahil nga talagang ang Panginoong Jesus talagang kapangyarihan, hindi kinaya sa Satanas na siya ay libakin, tuksohin, at hindi nagwagi sa Satanas para sa ang ating Panginoon. Ang ating Panginoon talaga ay pinatunayan sa bawat oras na siya ay makapangyarihan at makatotohanan sa lahat ng bagay. Hinubog mula sa paghihirap. Nagkakaroon tayo ng mga trials, nagkakaroon tayo ng paghihirap, minsan sakit. Na talagang minsan nasasabi na nga natin, Lord, kailan mo ba ako pagagaliin? Lord, kailan mo matatapos yung paghihirap na to? Maalala natin last week na sa mensahe, last week, ibinigay yung babae, kung bumayaman siya, na 12 years siyang dinudulo. Kung isipin natin, tagal na 12 years. Imagine na lang natin kung sa akin ang nangyari. Kahit sabihin mo, may pera ka, actually, naubos na namin yung pag-aari ng babae nito eh. Dahil sa pagpapagamot. At habang nagpapagamot siya, mas lalong problema, mas lalong lumalala. So, sa panahon natin, ganun din eh. Minsan, nakala natin na dumarating tayo sa punto na parang walang pag-asa, akala na parang hindi na matapos. Pero tuloy lang. Kung makikita natin dito sa mensahe na to na ang babae, 12 years na dinudugo, imagine natin yung hirap, yung paglalakad na lang siguro niya. Siguro may masakit sa tuwing nahakbang siya. Pero nakita natin ang Panginoong Jesus at that time, dinudumog ng tao. Puno-puno ng tao, napakahirap lapitan, pero pinili ng babae yung pinagulapit sa Panginoong Jesus. Dahil sinabi niya sa kanya sarili, mahawakan ko lang ang damit ng Panginoon. Gagaling ako. Talagang napakatindi rin ang pananalig. Sana maging ganun din tayo. Na sa kabila ng paghihirap, sa kabila ng kasakitan o pagdurusa, pinagdadaanan nating trial o minsan hindi pala trial, pagpapalo pala. Na tayo pala ipinutuloy ng Panginoon. Minsan nakakala natin wala nang katapusan eh. Pero huwag tayo mawala ng pag-asa. At tulad ng babae, mahawakan mo lang ang damit ng Panginoon. Meaning, sa panahon natin ngayon, mas lalo tayong lumapit. Kasi minsan ako nararamdaman ko rin. Noon, talagang hindi pa ako talaga puligro sa Christian. Anyway, gano'n naman, hindi pa rin ako puligro. Mayroon pa rin ang patukulan. Pero, noong mga time noon, pagka nakakaranas ako ng parang walang katapusan na paghihirap, kaya hindi nararamdaman ako. Usually sa trabaho, parang hindi naman tapos-tapos, ginagawa ko naman lahat ng paraan, lahat ng alam ko. Parang ano ba to Lord? Parang wala ka sagot. Pero dapat pala, katulad ng babae na dinudulong 12 years, imbis na tumamlay tayo, dapat mas lalo tayo lumapit sa Panginoong Jesus at mas lalo natin ituloy ang atensyon natin sa Diyos. At dapat mas lalo tayong bumabad sa salita ng Panginoon. Dahil ito lang ang magliligtas sa atin, wala nang iba. Kaya nga nung nakalapit na yung babae, nahawakan niya yung dahilayan na nga lang. Pinaka-ilalim na, hinahawakan niya. Naramdaman niya gumaling agad siya. At kahit ang Panginoong Jesus lumingon, alam niya na may humawak sa damit niya dahil talagang may power na
naramdaman niya na lumipat doon sa babae at dali-dali sa isang iglap lang. Imagine, 12 years na nagpapagaling, hindi naman gumagaling. Yun sa isang iglap lang, hawakan lang ang Panginoong Isus. Yung damit pa, hindi pa mismo ang Panginoon. Imagine, gumaling. At that instant, gumaling po. Nawala yung kanyang pagbuhay. So, hindi mo siya ng Panginoon ng may pag-ibig at sinabi na umayo ka, napakalakas ng pananalig mo. Talaga namang dapat tayo ganun din, maging matibay tayo. Sa kabila ng paghihirap, itong paghihirap na to, dapat ilagay natin sa isipan natin na ang paghihirap na to ang magiging daan, magiging susi para lalo tayo mas maging matibay, para lalo tayo mas maging malapit sa Panginoon. Minsan hindi naman ang Panginoon na nagbibigay ng mga kahirapan na yan, ng mga sakit na yan. Pero inaalaw niya na dumapo ito sa atin dahil alam niya na darating ang panahon na itong mga ito, itong mga pagsubok na ito sa ating buhay, ang siya magdadala sa atin sa Panginoon, sa kaligtasan na mas lalo pa tayo makakalayo. In Romans chapter 5, verse 5, nagkakaroon ng assurance, nagkakaroon tayo ng magandang kumbaga parang nagiging katulad nga ng sinabi ng babae doon sa mensahe ng Yesu. Mahawakan ko lang ang Panginoon. Doon pa lang, doon sa paniniwala niya na mahawakan ko lang ang Panginoon. Talagang sure siya na nandun pagka nakalapit ako sa Panginoon, ang kaligtasan ko siya, nandyan na. Darating in an instant, in a week of an eye, sabi natin. So nandun yung kasiguruhan na nagtiwala tayo sa Diyos at ang Panginoong Diyos, kikilos. Hindi niya tayo bibiguin sa pag-asa. Kung nagkaroon tayo ng pag-asa na darating ang panahon, kung mas lalo tayong lalapit sa Diyos, itutuloy natin ang ating Panginoon. Sa Kanya lang, at magiging masunurin tayo sa Panginoon. Ang pag-asa, yung iniisip natin na mawawala rin yung pagsubok na yan. Gagaling din ako balang araw, mawawala rin yung sakit. Gagawin yung totoo pa rin ng Panginoon, ibibigay niya yun. Hindi niya tayo bibigyan. Bibigyan niya tayo ng assurance na tayo ay kanyang pagagalingin sa lahat ng uri ng sakit. At sa mga nararamdaman natin hirap, sa mga pagsubok o sa pagpapalulong, may binibigay sa ating Panginoon. Hindi tayo binigo ng pag-asa sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinigay sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay na sa atin. So yung Holy Spirit na ibinigay na sa atin, sabi nga dati, panahon nila Moses, yung Holy Spirit, lalapit lang sa aalis din. Nawawala din. Nung ang Panginoong Isus ay nag-aalay na ng buhay at nakilala na natin yung Panginoon, tinanggap na natin siya. Ang Holy Spirit nandito na sa atin na siya nakatira. No, kaya nagkakaroon tayo automatically, no? Hindi nga lang bigla, pero gradually mapapansin natin yung pagbabago. Na kung minsan kahit pala kaya ko pala kahit na twice a week. Atin ako ng Bible study, atin ako ng prayer meeting, tapos magsisimba pa ako sa tuwing Sunday. Kaya ko pala gawin kasi dati Sunday na nga lang, pumapalya pa Pero ngayon, kaya ko pala gawin nun. Through the Holy Spirit, dahil nakilala na natin ng Panginoon, nagpaligtas na tayo sa Kanya. Nagagawa na natin itong mga bagay na ito dahil sa pag-ibig. Hindi natin itong magagawa ng tayo lang, sa sarili lang natin. Minsan napansin ko rin, habang gusto kong umatin, habang gusto kong sumama sa mga iba't ibang mga pagsasalan, sa mga trainings, mas lalong napapansin ko, inuulan yata ako ng kabisihan ngayon. Punong-puno ako ng mga gawain.
na para hindi ako umating. No? Pero, salamat sa Panginoon dahil through the Holy Spirit, no, sa panalangin lang paano ba gagawin ko? Ano kaya ang ang gawin? Sana ikaw ang masunod. At sa maghapon ito, hindi ko naman siya hinihinga ng buong isang buwan At usually, ang pinapasalamat ko sa Panginoon, yung mananalangin ako, hinihingi ko na. Masunod yung gusto na hindi yung sa akin. Kasi dati, nakakakuha ng shopping list bigyan mo ako ng ganito, ganyan. Sana pagka naibigay mo, marangako ka, no? Bigyan mo ako ng konti para may magagamit kami ng mga pastor sa pagpunta. Tapos pag nandiyan yung sasakyan, nawala na. No, pati yung pag-attend nyo doon sa Sunday worship, nawala na rin. Hindi na yung sasakyan, parang nawala. Pati yung sarili niya, nawala na rin. So hindi ganun, no? Kaya minsan tayo, pag humihingi tayo, lalo pag shopping list, tayo magtatanto pag bibinigay ng Panginoon kasi alam ng Panginoon kung ikakapahamak natin o hindi. Kaya dapat maging kung may hindingin man tayo, hindi man ibigay o maging tahimik man ng Panginoon o magsagot, be patient. Maghintay lang tayo dahil kung yun nararapat ibigay sa atin, bibigay yan ng Panginoon o bilis pasalas natin. Pero kung yun ay kapapahamak natin, talagang hindi rin natin kailangan natin. So, tuloy ng Panginoon, assurance. Para sa mga nakakakilala na sa Panginoon, for sure naman, lahat tayo tumanggap na sa Panginoon. Papurihin ng Diyos at marami tayo ngayon. Pero sa mga nakakilala sa Panginoon, kung maaaring sa taon o ilang buwan pa lang, sa mga katulad ko na years na, lapas na pala ng decades, sa tuloy ng Panginoon at nandito ako. Ituon natin ang ating paningin sa Panginoon na kahit na anong mangyari, kung may pagtitiis man, kung may kahirapan, na talagang lumarating sa buhay yan. Siguro nga, itututusin. Yung dinaranas natin kung para sa dinanas ninyo, parang wala sa kalahat, wala sa aling pero siguro hindi natin na. So, tayo ganun din, hinahanap din ng Panginoon. Yung totoong tumanggap at nang paligtas sa ating Panginoon Jesus. Hindi yung sasabihin na, ay, tinanggap ko ng Panginoon. Pero huwag ka pagka nandyan ng tukso, ang daling bumili. Pero dapat pag sinabi natin, tinanggap ko ng Panginoon, kilala ko ng Panginoon. At kagaya nga ng sinasabi sa banal na salita ng Diyos mo, pinakita ko na, binigay ko na sa inyong pag-ibig, binigay ko na sa inyong napakagandang regalo, binigay ko na sa inyong buhay ng Panginoon Jesus para tayo ay maligtas. Ang gagawin na lang natin is magtiwala at mamuhay na naaayon sa Panginoon, naaayon sa kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. Salamat sa Panginoon. Tayo ay andito pa. Mayuto tayo at sa Panginoon. Lord, salamat po maraming sa iyong salita, sa iyong banal na salita. Salamat sa iyong pag-ibig, Panginoon, sa pag-aaral ng buhay ng iyong anak. Nawa sa buhay ng Panginoon Jesucristo, may pinako sa krus na kami ay naligtas. Ito daw ang siya magtulak sa amin. Pag-ibig mo siya ibigay sa amin kagalakan ng joy na hindi masusukat ng magpinagala sa iyo. Nakasiguruhan, na-assurance na kami ay yung pagpapalangin at ang kaligtasan na binibigay mo na sa amin. Salamat sa iyong banal na Espiritu na patuloy at walang sawa na gumagabay sa amin sa kabila ng mga kasalanan na aming nagagawa. Nung nabibigyan ka namin ng kalungkutan, Panginoon. Pero ikaw ay hindi
pangako ipatuloy na